Samantala mga kapuso, tawagin naman natin ngayon ang ating kapuso si Salima Refran na nandito rin po sa Sandigan Bayan, doon po mismo sa Sheriff's Office, at ito po yung opisina na tatanggap kay Senator Bong Revilla as soon as he arrives here in Sandigan Bayan. Salima, ano ang latest dyan? Kara, nandito tayo ngayon sa Sandigan Bayan at tatapos-tapos lamang ng mga pag-uusap ng Sheriff's Office at ng QCPD Station 6. No? Ito yung para sa mga preparasyon sa pagdating nga dito ni Senador Bong Revilla. Kanina nag-meeting dito at humingi na ng tulong ang Sheriff's Office sa police. Dahil nga ina-expect na marami-rami itong si Senador Bong Revilla. Ang mangyayari dito, no, posible mangyari at napag-usapan dito na ipokontrol na yung pagpasok ng mga sasakyan. Wala pa lamang dito sa may Powag A. Ang papapasukin lamang ay kampo ni Senador Bong Revilla. Kaya nga kasaanan. Yung mga kasama pa, JP, kasi hindi na talaga kakayanin dito sa loob, no? Punong-puno na kasi kami. At naganayan, itong mga sheriff ng bayan, kasi dito na sa labas, inaayos nila yung mga coordinates sa security procedures para mamaya dahil napakaraming agent dito kara sa likod. Ang mangyayari dito, once pa dumating yung sasakyan ni Senador Bong Revilla, escorta na siya ng yung reinforcement from Station 6 saka ng mga taga-sheriff ng Sandigan Bayan, i-escort sa papasok sa Sheriff's Office. Restricted area na yan, pinag-usapan tayo kanina na hindi daw kakayanin nga papasukin ang mga taga-media roon. Pero siyempre, subukan pa rin natin makakuha ng video dyan. Bukod dyan, Kara, no, pinag-uusapan na rin dito kung ano yung mangyayari pagkatapos ng booking procedures. Sa ngayon, may detention cell dito sa loob. Yun nga, no, 3x5 meters yan. Temporary holding area lang yan. Doon mananatili si Senador Bong Revilla hanggat wala pa yung commitment order. Pero Kara, nandito sa likod din, may mga nakita na mga tauhan ng CIDG at tauhan din ng NBI. So, ang mga mangyari ayon sa mga sources natin sa Sheriff's Office ay once na lumabas, itong commitment order ay maaaring ibigay o i-turn over na nila kung sino man yung kaukulang law enforcement agency. Nakikita niyo sa inyong screen, ito nga nakaputing barong, yan yung sheriff, acting chief sheriff ng Sandigan Bayan. At nakausap niya yung mga tauhan dito nga sa may likod na mag-escort kay Senador Bong Revilla. So possible na mangyari, once na mailabas din yung commitment order, pwedeng i-turn over na nila kung kaninong law enforcement agency Senador Bong Revilla. Kara? Yes, Salima, meron ba tayong time frame kung kailan ilalabas itong commitment order na ito para may idea tayo kung hanggang anong oras o hanggang kailan mananatili dito sa detention facility ng Sheriff's Office itong si Senator Bong Revilla? Alam mo, Kara, depende yan ngayon sa Sandigan Bayan First Division kung anong oras din nila ilalabas yung commitment order na yan. Pero gagalaw lang naman yung commitment order kapag na-i-book na si Senador Bong Revilla dito. So, from then, saka lang tayo makaka-estimate kung gaano katagal. Pero Kara, also, another thing, yung detention facility dito, merong isang beses na nakapag-stay dito, si Colonel Pedro Ramos. Isang buwan siyang nanatili dito dahil walang commitment order noon. So, titignan natin kung ano mangyayari mamaya. Hopefully, mailabas yung commitment order within the day. Pero anything can happen, Kara. Now, Salima, hindi lang naman si Senator Bong Revilla ang inisyuhan ng warrant of arrest ngayong umaga. There are 32 other accused na isuservan din ng warrant of arrest. Ito ba, yung kanilang mga warrants of arrest ay binigay na ba doon sa PNP or doon sa NBI para iserve na dito sa mga 32 other personalities? That is correct, Kara. Kanina, doon sa may first division ng Sandigan Bayan, binigyan na rin ng kopya yung mga taga-NBI at CIDG. Yung hawak nilang papel ay dinala na sa kanilang mga respective agencies sa NBI at CIDG. At I understand ay meron ding mga iba't ibang teams na para i-serve yung warrant na yan. So, titignan din natin kung paano mag-play out yung pag-serve ng warrant doon sa 32 others na kasama din ito nga sa graft at plunder cases against Senador Bong Revilla.
Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.